Yan, yung mga tambak ng lupa na nakahukay nila dito. Ayan. Ito yung unang pier. At ang ginagawa dito ay off-ramp patungong Rojas Boulevard. Dito i-connect yan sa taas, yung off-ramp patungong Rojas Boulevard dito sa taas. So dyan sa loob mga kasikap, ito po yung lagay nyo dito. So same pa din, hukay pa rin siya, wala pang equipment na magpapantay sa loob, yung roller. So ito yung tinutukoy ko sa taas, yung patungong Osmeña Highway, on ramp patungong south. Ayan yung mga pier columns, hilera patungo doon. Good day mga kasikap. Dito po tayo ngayon sa kaba ng Quirino Avenue. Nagtahan off-ramp po yan, nasa harapan natin, sa gitna po ng kalsada. Sa kabila po yung mga patungong. Wala po. Ay, di po ako namamasada, sir. Di po. Pagkamalan pa tayo. Ang gas. Kaya mga kasikap, sa kabila po yung mga patungong Espanya Boulevard. At ito yung off-ramp, nagtahan off-ramp, mga patungo ng Mabini Bridge. Tapos dito naman, direksyon naman natin, patungo tayo ng Osmeña. Ayan o. Yung on-ramp naman, nandito sa unahan lang, nasa ilalim niya. Mga kasikap yung on-ramp, mga patungong Naiaps, Calamba at Alabang. Dito yan sa may Pandakan. Dito yan sa Nagtahan. Mga pakanan, ayan yung service road patungong Pedro Hill. Ito dito dumadaan yung mga pampasadang jeepney. Nandito na tayo sa ilalim ng Skyway Stage. Dito yung Plaza Azul. Harap lang siya ng kapilya ng Iglesia ni Cristo, lokal ng Pandakan. I-rehabilitate din daw ito, yung Plaza Azul, pagagandahin. Kaso kailan? Ayan ang tanong, kailan? On-ramp naman yan sa kaliwa natin, yung mga patungo din na Naiaps, Calamba at Alabang. Dalawa on-ramp dito, mga patungo south. Doon naman sa nauna natin kanina, dalawa yun nagsasangay, patungong NLEX, tapos patungo dito sa south. Ito isa lang, patungong south lang to, yung on-ramp dito sa kaliwa. Dito na tayo sa Plaza Dilaw. So, hindi muna tayo kakanan dito para silipin yung off-ramp doon sa sa patungong UN, kasi wala pa naman halos progreso. So, ito yung Plaza Dilaw. Paco Station ng PNR sa kaliwa natin, na magiging NCR din.
highway yan patungong sa San Juan. So dito makakasikap yung unang pier ng off-ramp patungong Rojas Boulevard. Ito, kasalukuyan nagdi-drill sila. Board piling works ongoing. May gawang pangpundasyon nakalagay dito sa tarpaulin. Andyan yung board piling machine. Ayan yung yung drilling bucket niya. So yan yung mga tambak ng lupa na naukay nila dito. Ayan. Ito yung unang pier 1. At ang ginagawa dito ay off-ramp patungong Rojas Boulevard. So dun sa may Buendia mga kasikap ay nagsusoil testing na sila. Sa kabila naman patungong Rojas Boulevard, sa kabila naman patungong Buendia. Tapos na yun. Kung ano po yung ginagawa nila dito ay ganun din ang gagawin nila doon sa Hilpuyat Avenue. Magkakaroon din sila ng on-ramp, off-ramp. I-interchange na to dito. Ito yung activity na ginagawa dito. Dito i-connect yan sa taas yung off-ramp patungong Rojas Boulevard. Dito sa taas. Dalawa yung off-ramp dito. Off-ramp galing south, tatawid dyan sa Quirino Interchange patungong Top Rojas Boulevard. At isang off-ramp naman magaling dito sa NLEX, patawid naman dito sa at diretso naman dito sa exit. So yung on-ramp ay dalawa din, isang patungong NLEX, nagsasangayan doon sa likod natin sa taas na viaduct, at isa naman patungong south along Osmeña Highway. Sa Angelino Street na tayo. Ito yung baba. So kaya tayo dumiretso mga kasikap ay upang silipin naman yung Center Island po dito, kung na konkreto na ba yung pavement. Ayun dating dito sa gitna may mga puno at halaman, Center Island. Ito na yung toll para sa exit. Tapos na rin sila dito mag road widening. Kulang-kulang 2 lane din yung nadagdag, San Marcelino Street na tayo. So dito ang umpisa ng Center Island na dinimolish nila. Ayan, sa kaliwa. Hanggang dito yun sa may Leon Ginto Street. Yung dulo. Wala naman dun sa may Leon Ginto hanggang doon sa may Quirino station ng LRT1. Nagkaroon sila ng butas. Wala dito sa dulo mga kasikap. So silipin natin yan kung ano na yung nasa loob. Walang bantay, So dyan sa loob mga kasikap, ito po yung lagay nyo dito. So same pa din, ukay pa rin siya. Wala pang equipment na magpapantay sa loob, yung roller. Tapos hindi pa tinatambakan ng patiuna base course. So ang gagamitin nilang dyan, konkreto. So rigid po yung type ng pavement kung gagamitin nila dyan, kagaya ng ginawa din dito. Yung base course, pouring, base course, tsaka final pouring, rigid pavement. Tapos ganito yan. Dito dati may Center Island to dito. Kung ano yung ginawa nila dun sa unahan, ganun din dito. Ginawang pavement, tapos mag-divide na lang yung mga concrete barrier. Ito yung on-ramp. Ito yung entry niya. Yung on-ramp dun sa unahan, dalawa yan nagsasanga. Diretso pa NLEX, at yung isa yung pinoprogress ngayon pakanan along Osmeña Highway. So nagkaroon din sila dyan ng pagbubutas sa loob para sa dadaluyan ng mga drainage
So kaya pala hindi pa nila totally tapos yung mga downspout drain pipe dito sa taas. Kasi ginagawa pa nila yung kanal sa baba, yung kung saan dadalo yung tubig. Ayan, yung mga pinuform nila na box culvert na yan dito sa ilalim. Ayan, doon yun gagamitin. Dito yung tulay, yung ilog dyan sa Quirino Bridge, ay may maraming mga excavator dyan na nakasakay sa barge. Ano sila, dredging. So ito yung tinutukoy ko sa taas, yung patungong Osmeña Highway, on-ramp patungong south. Ayan yung mga pier columns, hilera patungo doon. So 12 yan yung columns dyan. Dito naman sa kabila yung off-ramp patungong Rojas Boulevard, 7 lang, ay 8 yung pier columns na gagawin nila. Quirino Interchange, at dito yung diretso. Nasa Osmeña na tayo. So laging may nakaposte dito na mga pulis. Mga dumadami na naman kasi mga kasikap yung mga wiper boys dito na nananamantala. Lalo na ngayon marami na namang mga addict. Naglipana na naman yung krimen dito sa atin. Maabuso na naman yung mga wiper boys dito. Pag alam nilang babae yung driver ng kotse at alam nilang kaya-kaya nilang takutin, inaano nila, kunyari binabasag nila yung salamin para magbigay. So ito yung pinakadulo na konkreto na yung pierhead. Kaya lagi nang may ano dyan, nakaposte ng mga pulis. Dami kasi mga mapagsamantala. Okay na sana kung lininis ka ng windshield, bigyan ka man o hindi, okay na sana no? Kasi hindi naman sila sabi na linisin mo yung ganyan. Nagpupusa lang sila. Tapos pag hindi sila binibigyan, yun, minsan dinuduraan yung harapan ng kotse at inaambang sila kaya ayan, lagi nang may nakaposte dyan, lalo na pag gabi mga kasigap. Tapos may mga wiper boys dyan dumadaan, ang dami pang tato. Tapos akala mo di pa uhuli ng buhay. Kaya laging pinupostehan na ng pulis dyan kasi marami ng reklamo. So, good job para sa mga pulis natin. Para lalo na dun sa road 10 sa Tundoy, no? Dapat dun din nagpoposte ng pulis, mga nagnanakaw dun sa mga truck. Ayan mga kasikap, dito na po nagtatapos tong video na to. Marami pong salamat sa patuloy niyong suporta. Lagi po tayo mag-iingat. God bless po sa ating lahat.